Hi Aries! This is your reading for the last 2 weeks of March 2026. No, natapos na yung Mercury retrograde. So itong natitirang araw ng March ay pinaghahanda tayo para sa April. Kasi lahat ng hinintay na hindi dumating, inayos na hindi naiayos, usap na hindi malinaw, yung hinihintay na ibibigay, hindi nabigay. Lahat ng malabo, lilinaw by April. Tapos mararamdaman natin to habang lumalapit sa April, pagaan ng pagaan ang sitwasyon. Itong pinagdaanan natin. Kasi nga, nag-Mercury retrograde. So, Aries, this is your reading. Lagi ko sinasabi, kung meron tayong pinagdadaanan na hirap at kalituhan, lagi tayong magdasal sa Diyos, no? Hingi tayo ng tulong at awa. Siya pa rin ang nakakaalam na lahat. Lahat nito ay gabay lang. No, tayo pa rin ang magdedesisyon sa ating kapalaran. Ihanda natin ang ating spiritual, mental, and physical health kasi darating ang mga milagro, no? So, kailangan healthy tayo. Pag dumating yon, para mapasa atin yon. Kasi kung di tayo healthy, sayang yon, dadaan lang yon. So, Aries, here's your reading. So, nararamdaman mo hindi pa panahon, pero meron kang gustong gawin na alam mo na dapat mo yung gawin. Ito ay isang bagay na may kinalaman sa pagkakasundo ng iyong mahal sa buhay. Pwedeng ito ay romantic relationship o mahal sa buhay sa paligid. Marami kang hinuhold pa, no? Sa palagay mo, pag-ibig sa'yo ngayon, parang wala kang nararamdaman na pag-ibig ngayon sa mga inaasahan mong tao na magbibigay sa'yo ng pag-ibig. Kasi, masyadong mabagal lang. Siguro dati, very fast. Ngayon, medyo mabagal kasi kung ito ay hinihintay mong pagtatapat o plano ninyo ng inyong iniibig, ay sinisigurado niya kasi na magiging malinis ang lahat. Kung ito ay plano ninyong mag-asawa o magpapakasal kayo, mabagal kasi gusto niya sure. No? So, naka-hold muna, pero wag mong iisipin na walang love. Kasi yan ang iniisip mo ngayon. Pero meron. Lumalakad siya na mabagal. Yung financial, kailangan mong pag-isipan mabuti. Meron kang hindi madesisyonan, no? Hindi mo alam kung paano mo babalansin ang iyong pera. Kasi, i-action mo na kung ano yung naiisip mo na dapat mong gawin. Kasi wala ka rin naman, o pwedeng ikaw naman din talaga ang magbibigay niyan, sa iyo umaasa, or meron kang taong inaasahan na ibibigay yan sa iyo. So, ngayon, kung ito ang makakatulong sa iyo, pwede mo nang kausapin yung taong yan para ma-desisyonan mo na yung pinoproblema mo sa pagdating sa pera at tutulungan ka niya. So, pwedeng, ito yung sinasabi ko, siguro, isipin mo muna paano mo siya kakausapin. Pagdating ng April, magiging maayos na yan. So, kung ito'y pinag-iisipan mo noon, tama yan, tapos malapit na yan. Kailangan mong tanggapin kung ano na yung nangarap ka, gusto mong maging successful sa buhay mo. So, sa ngayon, may nakikita kang mga chances and hopes. Parang nawawala yung mga balakid, no, pagdating sa iyong career. Nawala na yung problema, at tapos na yung paghihintay. So, ito, sinasabi, tama nga, kasi parang malapit mo nang pwedeng i-go. So, itong natitirang araw na to, ihanda mo yung sarili mo kasi anytime, go ka na sa iyong career. So, baka ipapatawag ka na, baka darating na yung mga trabaho, handa mo rin yung sarili mo. Kasi, pag ito nag-go talaga to, tuloy-tuloy. Ito yung gusto mo. Sa health mo, huwag mong dadayain yung health mo, no? Trabaho ka ng trabaho. Siguro, umiinom ka ng mga kung ano-ano para magising ka dyan sa trabaho mo na yan. Pero, babawian ka niyan sa huli. No, baguhin mo na ngayon pa lang, magtrabaho ka, kailangan mo magtrabaho, pero kailangan tama yung health habits o yung mga kailangan mong gawin sa sarili mo. Huwag mong dayain, dinadaya mo, magsisisi ka.
So, ngayon pa lang, tamain mo na yan. Hindi yan na kukuha sa magic. So, anuhin mo itong mga chances and opportunities kung hindi ka healthy. So, baguhin mo ngayon pa lang, malaki pa yung chance. Pag to hindi mo binago by this 2 weeks of March, lalala yan. Hindi mo kasi makita na makukuha mo yung mga bagay-bagay na, kasi kailangan isipin ko paano ko ito kukunin. Lagi mong pinoproblema mo, baka kasi pag yun ang ginawa ko, lalo lumala, ako yung may kasalanan, dapat ako yung mag-isip ng paraan. Kakaisip mo ng kakaisip, iniisip mo na pag gumawa, ito na yung pagkakataon na solusyonan mo yung problema na nagawa mo, na para magkasundo-sundo, since ikaw yung pinanggalingan ng naging problema, iniisip mo, ikaw rin dapat yung gumawa ng solusyon. Kaya lang hanggang ngayon, hindi mo alam paano mo yan gagawin. Ito nga, kaya gano'n na, sa palagay mo hindi pa time. So siguro nga, mag-reflect ka muna, mag-isip-isip ka, pero maganda yung intention mo, no? Para magkaroon ulit ng pagkakasundo ang lahat sa paligid mo. Para sa'yo, usap yan. So, kakailanganin mo makipag-usap, mag-usap tayo for clarity, at pag naging maliwanag na lahat na tayo, ay magiging free sa ating mga iniisip na problemang ito. Kasi walang may gustong mag-start ng usap, no? Pero ikaw, Aries, iniisip mo, ikaw yon. Or, meron kang iniisip na tao na, siya dapat yon. Ayun. So, Aries, ito yung more dito, ikaw no? Parang alam mo na ikaw dapat ang mag-start nitong usap na to. So, humahanap ka lang ng chance, pero gagawin mo yan at maganda ang intention mo. Kasi, sa palagay mo, hanggat hindi kayo nag-uusap, hindi ito maaayos. Kasi yung kakausapin mo, noon, nung nag-uusap kayo, ramdam mo na hindi kanya gustong kausapin, hindi siya nag-open ng sarili niya, sarado. So, iniisip niya, baka kasi pag nag-uusap, ganun ulit, sarado ulit. Pero ito yung mga inaalala niya sa paligid. Pero, again, mas balanse sa'yo na gagawin mo, kailangan mong makausap, yung good intention mo. Kasi, gagawin mo to para ang kapalit nito, pag ginawa mo yan, magiging stable ang lahat sa paligid, ang mga miyembro ng iyong pamilya o yung mahal sa buhay. Pag nagawa mo yan, makakamtan mo na yung gusto mong stability ng iyong relasyon sa tahanan or sa pamilya na nitong huli, nasira yon, hindi kayo nag-uusap, pero again, hinihintay mo lang yung pagkakataon, at pag dumating ang pagkakataon, gagawin mo na yan. So, alam mo na ikaw yung may kailangan gawin yan. So, Aries, good luck, no? Kasi, nakikita ko, ikaw yung, inaamin mo, no? Kailangan ikaw makipag-usap. At nakikita mo rin na meron ka, ako nakikita ko na may maganda kang intensyon. Sana, so ito yung sasabi ko na ipagdasal din natin ito sa Diyos, no? Kasi hindi natin, hindi ka makadesisyon. Magdasal ka para tulungan ka niya, na bigyan ka niya ng lakas ng loob at tamang salita doon sa taong yun. Kasi iniisip mo ba, pag kinausap mo siya, baka hindi naman siya mag-open ng heart o gano'n. Kuha tayo sa damdamin cards, no, Aries. Pwedeng ito ang nararamdaman mo sa kanya, gusto mo sabihin sa kanya, o ito yung gusto niya sabihin sa'yo at nararamdaman niya para sa'yo. Damdamin cards. Ang lahat ng bagay sa aking paligid ay nagpapaalala ng pag-ibig natin sa isa't isa. So, nung magkasama kayo, masaya kayo, no? So, ngayon, siguro na, yan nga, magkahiwalay kayo, lagi ka naman niya naaalala sa lahat ng nakikita niya. Yan. So, Aries, yan ang message sa'yo or message mo sa kanya.
Kuha tayo ng letters, no? Aris, ito yung mga first letters na nagko-connect sa iyong person. First letter ng kanilang pangalan. Aris. First letter, B. Aris, you're connecting with somebody with the letter U. Aris. D. No? Iba sa inyo, yan yung mga pangalan. So, hindi man porke walang connection sa inyo yung letter, ay hindi inyo itong reading. Inyo pa rin itong reading. Para lang yan sa iba na meron na lumabas yung energy ng connection nila. So, yan ang iyong message, Aries. Sana nakatulong ako sa iyo. Ako si Roma Soledad. Bye!